Pagdating ng ika-15 taong gulang na si Ethel, nakaimpake na siya at handa nang umalis papunta sa Magic Academy, at bakas sa mukha ng kanyang ina kung gaano siya mamimiss nito. Niyakap niya ito ng mahigpit sa huling pagkakataon bago bumitaw. At parehong kinawayan siya ni Moria at Frasier habang paalis na. Habang naglalakad palayo, tahimik na nangako si Ethel sa kanyang sarili na sa pagkakataong ito ay lalampasan niya ang lahat ng limitasyon na inilagay sa kanya ng kanyang talento. Pagkatapos maglakbay ng ilang sandali, nakakita siya ng isang tea house sa malapit at nagpas siyang huminto muna para magpahinga. Habang nakaupo at hawak ang kanyang inumin, napansin niya ang isang eksena na nagaganap sa kabilang panig ng silid. Isang ordinaryong tao ang halos nakaluhod na pinupuri ang isang salamangkero na nagngangalang Master Edwards, sinasabi sa kanya kung gaano kalaking karangalan na magkaroon ng isang taong may reputasyon sa kanya na maglakbay sa kanayunan at nagpahayag ng pag-asa na maipapakita niya sa mga lokal kung ano ang tunay na mahika. Tumugon si Edward sa pamamagitan ng pagsasabi sa lalaki na tumahimik, na ipinaliwanag na ang pakikipag-usap sa kanya ay pag-aaksaya lamang ng kanyang oras. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa lalaki na sa edad na 20 taong gulang pa lamang, naabot na niya ang katayuan bilang isang A-rank adventurer. Habang ang lalaking nakaluhod sa harap niya ay mahigit 50 taong gulang na at nakastop pa rin sa C-rank, tiniyak niyang naiintindihan ng lalaki na ang paghahambing ay nilayon upang ilarawan kung gaano kalawak ang agwat sa pagitan nila. Humingi ng paumanhin ang lalaki para sa panghihimasok at pagkatapos ay binanggit, marahil ay umaasang mapagaan ang loob, na siya at ang iba ay nakapaghanda na ng isang piging para kay Edward. Agad na itinigil ito ni Edwards, sinabi sa kanya na wala siyang pagkakataong dumalo dahil mayroon siyang mas mahahalagang bagay na aasikasuhin na kinasasangkutan ng kanyang demonyong alipin. Halos masuka si Ethel nang makita ang paraan ng pagtrato ni Edward sa batang aliping babae. Ang panunood nito ay nagpaalala sa kanya kay Merlin. Kung hindi niya tinanggap si Merlin noong panahong iyon, madali sana itong naging alipin tulad ng babaeng ito. Ang pag-iisip pa lamang tungkol sa posibilidad na iyon ay nag-iwan ng mapait na damdamin sa kanyang puso. Nang sandaling iyon, isang lalaki ang biglang tumakbo papasok sa lugar na may takot. Malakas niyang binalaan ang lahat na isang napakalaking orc ang biglang sumulpot mula sa kung saan. Nang marinig iyon, mabilis na tumakbo palabas si Ethel at nakita ang higanteng orc na nakatayo sa gitna ng kalsada, casual na kumakain ng mga kalabasa mula sa karwahe ng isang mangangalakal. Sa sandaling makita ng lahat ang halimaw, kumalat ang takot sa karamihan. Agad na nagsigawan at nagtatakbo ang mga taga-nayon sa takot, kumbinsido na mamamatay silang lahat. Gayunpaman, bago pa lumala ang takot, sumigaw ang karaniwang salamangkero mula kanina para manatiling kalmado ang lahat. Ipinaalala niya sa mga tao na si Master Edward na isang A-rank adventurer ay nakatayo roon kasama nila. Masayang tinanggap ni Edward ang lahat ng papuri at may kumpiyansang sinabi sa lahat na ang isang orc na tulad nito ay isa lamang halimaw na B-class. Ayon sa kanya, ang pagtalo sa isang bagay sa antas na iyon ay dapat na walang kahirap-hirap para sa isang A-rank adventurer na tulad niya. Ang pakikinig sa mga salitang iyon ay agad na nagpasigla sa lahat, at nagsimulang ilagay ng mga tao ang lahat ng kanilang pag-asa kay Edward, naniniwalang matatapos niya ang labanan sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay sinimula ni Edward ang pag-chant ng spell para sa isang level 4 fire spell. Nang makumpleto ang pag-chant, nagpakawala siya ng isang malakas na pagsabog ng apoy diretso sa orc. Bumangga ang spell sa halimaw at lumikha ng isang malaking pagsabog, na puno ng usok at apoy ang lugar. Ngumiti si Edward ng may kumpiyansa, habang naniniwala rin ang mga taga-nayon na tapos na ang laban. Gayunpaman, nang tuluyang mawala ang usok, lahat ay naiwan na tulala. Nakatayo pa rin ang orc doon nang walang kahit isang galos sa katawan nito. Sa unang pagkakataon, nagsimulang maglaho ang kumpiyansa ni Edward. Sa wakas ay napagtanto niya na hindi ito isang ordinaryong orc. Isa itong berserker orc, isa sa pinakamalakas at pinakadelikadong uri ng orc na umiiral. Napagtanto ni Edward na wala siyang pagkakataong talunin ito. Kaya sa halip na ipagpatuloy ang laban, agad siyang tumalikod at tumakbo palayo. Habang tumatakas, mabilis siyang naglagay ng mahiwagang harang sa paligid ng lahat, na ikinulong ang lahat ng mga taga-nayon sa loob kasama ang berserker orc. Walang balak si Edward na iligtas ang sinuman. Ang plano niya ay gamitin ang mga nakulong na taga-nayon bilang pain upang manatiling abala ang halimaw habang siya ay tumatakas. Sa kanyang isipan, ang isang taong kasing halaga niya ay hindi dapat mamatay sa ganoong kalungkot na kamatayan. Agad na sumugod ang takot na mga tao patungo sa kumikinang na barrier at desperadong sinuntok ito, nagmamakaawa kay Edward na palabasin sila. Gaano man sila kalakas sumigaw o nagmamakaawa para sa tulong, hindi sila pinansin ni Edward dahil pakiramdam niya ay mas mahalaga ang buhay niya. Labis na nandidiri si Ethel sa panunood ng lahat ng ito. Hindi siya makapaniwala na ang isang taong nagsasabing isang A-rank adventurer ay basta na lang iiwan ang mga inosenteng tao. Walang pag-aalinlangan, casual na ginamit ni Ethel ang sarili niyang mahika para i-dispel ang barrier sa isang iglap. Agad na nabasag ang barrier, nawalan ng masabi ang lahat. Gulat na nakatitig ang mga taga-nayon kay Ethel, at bago pa niya ito namalayan, lahat ng atensyon nila ay napunta sa kanya.
Mabilis na napagtanto ni Ethel na maaaring medyo samobra siya. Ayaw niyang makaakit ng ganito kalaking atensyon sa kanyang sarili. Kasabay nito, alam niyang hindi siya maaaring tumayo lang doon at walang gawin habang ang mga inosenteng tao ay hinahayaang mamatay. Matapos mag-isip sandali, mabilis na nakaisip ng plano si Ethel. Napagpasyahan niyang gumamit muna siya ng level 3 fire spell para ma-distract ang lahat ng nanunood. Pagkatapos, habang nakatuon ang atensyon ng lahat sa atakeng iyon, palihim niyang tatapusin ang Berserker Orc gamit ang isang malakas na level 9 spell nang walang nakakapansin sa totoong nangyari. Sinimulan ni Ethel sa pamamagitan ng paggamit ng level 3 fire spell. Sa sandaling mabuo ang spell, nagulat ang lahat ng nanunood na ang isang batang lalaki ay may kakayahang gumamit ng level 3 magic. Lumalaki lamang ang kanilang pagkamangha habang pinapanood nila ang spell na tumatakbo patungo sa Berserker Orc. Gayunpaman, bago pa man magkaroon ng pagkakataon si Ethel na palihim na ituloy ang kanyang planong level 9 spell, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Ang kanyang level 3 fire spell pa lamang ay sapat na upang talunin ang Berserker Orc, at agad na mapabagsak ang napakalaking halimaw. Hindi makapaniwalang pinagmasdan ni Edward ang buong eksena. Hindi niya maintindihan kung paano natalo ng level 3 spell ni Ethel ang halimaw gayong ang sarili niyang level 4 spell ay hindi man lang nakapag-iwan ng kahit isang gasgas dito. Mabilis na ipinaliwanag ng matandang salamangkero kanina na hindi basta-basta gumamit si Ethel ng normal na level 3 spell. Pinulido at nirefine niya ang mahika bago ito pinakawalan, at lubos na pinataas ang kapangyarihan nito hanggang sa maging maihahambing ito sa isang level 5 spell. Nang marinig ang paliwanag na iyon, napagtanto ni Ethel na hindi pala kasing husay si Edward ng kanyang orihinal na paniniwala. Ang isang bagay na kasing simple ng pagpupulido at pag-refine ng mahika ay dapat nalikas na sa isang bihasang A-rank adventurer. Ngunit hindi man lang nag-abalang gumawa si Edward ng isang bagay na ganito kasimple. Napagtanto ni Ethel na mas nakakuha siya ng atensyon kaysa sa inaasahan niya dahil lahat ng tao sa paligid niya ay nakatitig sa kanyang direksyon. Ngunit ilang segundo ang lumipas, napansin niyang hindi talaga siya ang tinitingnan ng mga ito. Nakatitig silang lahat sa higanteng nagliliyab na halimaw sa likuran niya dahil sa tingin nila ay masarap ang amoy nito. Habang ang lahat ay abala, tahimik siyang dumaan sa karamihan at nagpas siyang oras na para umalis. Bago lumakad palayo, tinawag niya si Edward sa huling pagkakataon. Sinabihan niya ito na dapat siyang magpakita ng higit na paggalang sa kanyang mga nakatatanda dahil ang matandang lalaking nakatayo sa tabi niya ay mas maraming alam tungkol sa mahika kaysa sa alam niya. Ipinaalala rin ni Ethel kay Edward na ang pagkulong sa mga tao sa loob ng barrier na iyon ay maituturing na tangkang pagpatay, at ang sinumang nagtatangkang pumatay ng iba ay walang karapatang magmay-ari ng mga alipin. Sinabihan niya si Edward na palayain ang demonyong babae at isuko ang kanyang sarili. Nang makita kung gaano kabait at kalmado si Ethel, tumingin sa kanya ang demonyong babae sa ibang paraan. Habang nagpapatuloy si Ethel sa kanyang paglalakbay, tahimik siyang sumunod sa kanya ng ilang sandali. Kalaunan, napansin siya ni Ethel at lumingon upang tanungin kung ano ang gusto niya. Kinakabahang tinanong ng demonyong babae kung magiging master niya ito, na lubos na ikinagulat ni Ethel. Pagkatapos ay lumuhad siya at nagmakaawa sa kanya, na ipinaliwanag na kung walang aangkin sa kanya, aarestuhin siya bilang isang nakatakas na alipin. Alam ni Ethel na ngayon ay naputol na ang ugnayan niya sa kanyang dating master. Teknikal na malaya na siya. Ngunit nangangahulugan din ito na kahit sinong kakaiba o malupit na tao ay maaaring pilitin siyang maging alipin nila. Maaari pa siyang mapunta sa isang taong mas masahol pa kay Edward. Dahil isa siyang demonyo, nagtataka si Ethel kung paano siya naging alipin. Ipinaliwanag niya na matapos matalo ang kanyang angkan sa isang digmaan laban sa mga bansang pantao noong unang panahon, inalipin sila ng mga tao at mula noon ay namuhay bilang mga alipin ng kanyang mga tao. Ang pakikinig sa kanyang kwento ay nagpaisip kay Ethel na kapag ang isa ay naging alipin, ang pagtakas sa buhay na iyon ay halos imposible. Inihayag din ng demonyong babae na siya ay kamag-anak ni Merlin, ang punong mistress ng Akademya ng Mahika. Nang marinig iyon ni Ethel, nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Ito rin ang Merlin na sa mahigit 400 taon na ang nakalilipas at siya na ngayon ang punong mistress ng Akademya. Ang pag-unawa kung gaano siya naging matagumpay ay nagdulot sa kanya ng pagmamalaki. Pagkatapos ay naalala niya na ang mga demonyo ay nabubuhay ng napakatagal kaya makatuwiran na buhay pa rin ito. Pagkatapos ay tinanong ni Ethel ang demonyong babae kung ano ang kanyang pangalan at sinabi niya sa kanya na siya si Anastasia. Dahil alam niyang isa siya sa mga kamag-anak ni Merlin, hindi matanggap ni Ethel na iwan siya o hayaan siyang patuloy na magdusa. Sa huli, pumayag siyang maging master niya. Nakarating sila sa bayan bago lumubog ang araw at tinanong ni Anastasia kung bakit sila huminto doon. Ipinaliwanag ni Ethel na ang pagsusulit sa pasukan ng Akademya ng Mahika ay gaganapin doon kinabukasan. Nagulat si Anastasia nang marinig na mag-aaral pa siya, lalo na't napakalakas na niya. Kung isasantabi iyon, iminungkahi ni Ethel na maghanap sila ng isang tuluyan para makapagpahinga sa gabi. Pero bago iyon, kailangan muna nilang kumain. Maya-maya, nakarating sila sa isang mamahaling restaurant.
Tila hindi sigurado ang mga waiter sa pagseserbisyo kay Ethel dahil bihira lang makakita ng nagdadala ng alipin sa isang mamahaling lugar. Gayunpaman, nagpasya pa rin silang paupuin ito. Habang papasok sila, napansin ni Ethel na tinitignan siya ng ibang mga maharlika dahil sa lakas ng loob na magdala ng alipin sa isang magarbong restaurant. Pagkatapos makaupo, napansin ni Ethel na nakaupo si Anastasia sa sahig sa halip na gamitin ang upuan. Ipinaliwanag niya na ang mga alipin ay dapat lumuhod sa tabi ng kanilang mga Panginoon upang matugunan nila ang kanilang mga pangangailangan anumang oras. Sinabihan lang siya ni Ethel na kalimutan ang lahat ng natutunan niya bilang isang alipin at umupo na lang sa upuan. Nang makaupo si Anastasia, lumapit ang isa sa mga waiter at sinabi kay Ethel na labag sa mga patakaran ng restoran na umupo ang mga alipin sa mga upuan dahil ang lugar ay para lamang sa mga matataas na bisita. Nagsimula pa nga siyang isipin na masyadong mahirap si Ethel para bumili ng pagkain doon. Ngunit nagbago ang lahat nang maglagay si Ethel ng 3 dragon drops sa mesa, na nawalan ng masabi ang waitress. Naisip ni Ethel na hindi pa ito sapat. Kaya, isiniwalat niya ang natitirang bahagi ng dragon drops na nakatago sa ilalim ng kanyang jacket. Agad na napagtanto ng waiter na isang dragon drop lang, ay katumbas na ng 500 gintong barya. Kaya, binago niya ang kanyang saloobin, mabilis na humingi ng tawad, at sinabihan ng iba pang mga tauhan na ihain kay Ethel at sa kanyang bisita ang pinakamasarap na pagkain sa menu. Nang sa wakas ay dumating na ang pagkain, handa nang kumain si Ethel, ngunit napansin niya na kinakabahan pa rin si Anastasia para hawakan ang kanyang pagkain dahil isa siyang alipin. Muling sinabihan siya ni Ethel na kalimutan na lang ang lahat ng iyon at tamasahin na lang ang pagkain. Inamin niya na malamang ay hindi maganda ang troto sa kanya sa halos buong buhay niya, at posible pa nga na balang araw ay saktan niya ang damdamin nito nang hindi niya namamalayan. Kung sakaling mangyari iyon, sinabi niya rito na may karapatan siyang magalit sa kanya at sabihin sa kanya. Sa totoo lang, nagulat si Anastasia na may isang taong trituhin siya ng may labis na kabaitan at pagiging patas, at masaya siyang sumang-ayon. Kinabukasan, tumungo sila sa Magic Academy para magparehistro para sa entrance exam. Nagpasalamat din si Anastasia kay Ethel sa pagbili ng kanyang mga bagong damit, at sinabi sa kanya ni Ethel na maganda ang mga ito sa kanya. Habang pinag-iisipan pa ito, iminungkahi ni Ethel na kumuha rin si Anastasia ng entrance exam. Kung makapasa siya, maaari siyang makakuha ng magandang trabaho sa hinaharap. Hindi gaanong kampante si Anastasia na magagawa niya ito, ngunit sigurado si Ethel na magiging maayos ang kalagayan niya. Nararamdaman niya na mas may talento ito sa mahika kaysa sa halos lahat ng naroon. Tutal, isa siya sa mga inapo ni Merlin. Di nagtagal, kumakbang ang punong instructor at inanunsyo na ang unang yugto ng entrance exam ay magiging isang napakalaking battle royale.